Absolute diplomatic immunity ang naging proteksyon ni Paran at Tihanki sa kaso. Sakop nito ang ambassador hanggang mga attaché ng mga embahada sa ibang bansa. If we find out or if there is a conclusive finding that indeed he is at fault or he's guilty, we'll recall him. Yun ang penalty ng mga people enjoying diplomatic immunity. Sumesweldo lang ng 8,500 pesos kada buwan noon, si Paran ay may status na attaché ng madistino sa Switzerland. Nakaalis na siya ng Switzerland nang lumabas ang desisyon ng Swiss court at warrant of arrest laban sa kanya. We tried to help the Swiss government in terms of trying to collect the amount. But the person simply cannot pay because it's almost more than 200,000 Swiss francs. Kasama na yung sa renta sa bahay. Hindi sumipot si Paran kahit sa isang hearing. Wala daw kasi siyang pambayad ng abogado. Itinanggi niyang niloko at minaltrato ang sariling pinsan. Ang sabi ho niya, overwork siya. Pero paano yung magiging overwork? Isa lang ho ang anak ko. Paano ba? Sa ospital na daw nang malaman niyang tumalon si Dinya ng gabing tumakas. Sadyang di niya agad ipinaalam na pauuwiin ang pinsan. Alam ko magdidemanda siya dahil ang sweldo niya, nalaman niya na ang sweldo dun sa Geneva is mataas. May 4 na buwan si Dinya tumigil sa ospital. Dahil tumaas ang kanyang balakang sanhi ng pagkahulog sa bintana nang siya'y tumakas. Patuloy ang pagpapagamot at therapy niya hanggang ngayon. Sabi ni Paran, 1 taon at kalahati ginamit ni Dinya sa pagpapagamot ang insurance. Hinilugan ito ni Paran ng $160 kada buwan. Ang utang ko sa kanya is yung kanyang natirang sweldo sa akin na hindi ko naibigay for 27 months. Paano mo siya nakuha? Kasi nung nasa ospital pa lang. Hindi na nagtatrabaho si Dinya. Tumatanggap siya ng sustento mula sa gobyerno ng Switzerland. Pag nakuha ko yung pera kong yun, saka ko babayaran yung kinukuha kong pera. 2 o'clock yung meeting, no? Yeah. Iba-iba ang deklarasyon ng DFA sa halos 7 taong kaso ni Dinya. Iniimbestigahan pa rin daw ang kaso, sabi ni Undersecretary for Migrant Workers Affairs, Esteban Conejos. The board will make a decision, definitely, because it has taken cognizance of the case. It's a complaint and definitely it should rule on this complaint. Kabaligtaran ang sinabi ni Undersecretary Franklin Ebdalin, ang pinuno ng Foreign Service Board. It's a personal case para sa amin. Meaning? Obligasyon niya doon sa Swiss government yun. Are you disciplining her? Kaya nga, hindi namin pinapa-assign pa. Is maltreatment and non-payment of salaries considered a misdemeanor? No, we are not assuming na there is maltreatment, no? Kasi wala namang final na kaso dito. Hindi nga inimbestigahan ng DFA ang nangyari kay Dinya. Sinabihan lang si Paran na magbigay ng report tungkol sa kaso. Pero hindi ko naman na nagawa yun. hindi mo nagawa? Hindi ko na nagawa. Kaya, Alam mo bang may warrant for your arrest sa Switzerland? meron. Alam mo yon. Na pagbalik mo doon, arrestuhin ka. Okay. Una, kasi nung una doon ka Sabi ni Dinya, sadyang inilipat ng DFA si Paran sa Sweden dahil sa kaso. Standard procedure po ba ng DFA yun na pag may kaso ang isang diplomat nila, tinatanggal nila, tinatransfer nila sa isa pang posting? I don't think there is such a procedure. No, no. If she was posted in Sweden, I'm sure it has been for other reasons other than that. Ayon kay Ebdalin, bahagi daw ito ng rotation policy ng DFA. Ilipat siya sa Sweden. For what reason po? O, exigencies of the service na yan. Sa pakikipag-usap ko kay Paran, iba ang nasabi niya sa akin. Bakit ka nilipat? Kasi nga ako iniiwasang mga demonstration sa Philippine Mission, tapos nga alam na magdidemanda, kaya iniwas na lang ako ng DFA. Sa 2 taong kaso ni Gina laban kay Ambassador Tihanki, wala ring investigasyon na ginawa ang DFA. Wala daw kasing reklamo na inihain sa DFA o sa embahada. Sabi dito na she was Sa paliwanag ni Ebdalin, wala pang 6 na buwan ay basta lumayas na lang si Gina sa bahay ni Tihanki.
Binayaran daw ito ng napagkasunduang sweldo. Nagtatrabaho ng 7 days a week, wala pong holiday, wala akong rest day. Wala kaming report niyan. Ayon kay Gina at lumabas na mga balita tungkol sa kaso, ang sweldo niya ay inihulog sa kanyang bank account sa Pilipinas nang siya ay magdemanda na. Paniwala ng DFA, pineperahan lang si Tehanki ng abogado. Iisa lang ang abogado ni Gina at Dinya, si Jean-Pierre Garbad, isang kilalang activist lawyer. Itinanggi ito ng Geneva Forum for Philippine Concerns. Nakakilala ni Garbad. Hindi daw maaaring maghugas ng kamay ang gobyerno sa kaso ni Tehanki at Paran. Ang batas ng Switzerland when it comes to domestic helpers, very clear ho na whether or not sila ay employed by diplomats, the labor conditions apply to them in terms of doon sa pag-hire, doon sa minimum wage at doon sa pagtrato sa kanila. Tugma ito sa pananaw ni Conejos. The Philippine government sets the minimum standard. All right? Now, if the laws of the country where they're working provide for a higher standard of conditions for work, then we will also abide by that. No? Yeah, yung mga talagang binibigay natin. Pero iba ang linya ni Ebdalin. Yun pong binibigay sa Middle East at binibigay sa mga katulong na nag-abroad, hindi ho ba may patakaran ng POEA? Kuha na kami. Hindi kami under ng POEA. Meron mo kayong patakaran tungkol sa sweldo doon? Wala kung as far as I know, wala. Kung ano ang usapan nila, yun ang, kung pumayag naman sila, who are we to question the contract, no? That's the agreement between the parties. Wala na kaming uniform rate. Kung susundin daw ang pasahod ng domestic staff sa mga mayayamang bansa tulad ng US at Europa, hindi makakasunod ang mga Pilipino. Hindi niyo ba sinasabi na huwag kayo magdala ng katulong dahil sa malaking problema? Alam na namin yun. Alam na namin. No. But some people just could not function kung walang katulong because they have families also. Idiniid ni Ebdalin na malinaw sa DFA na katungkulan nila na protektahan ang mga OFW. Minsan na daw pinaricall ang isang ambassador na nagmaltrato sa mga katulong. Mas madalas daw na ang problema ay ang mga dinadalang katulong sa ibang bansa dahil ayaw na nito umuwi. Pinapabayaan na nga lang kasi yun na nga, naintindihan namin na they want a better economic opportunity. Hindi ko ba lumalabag naman tayo sa mga batas ng mga bayan na ating pinupuntahan? Dahil sa hindi na Actually, nagtitiinti na yung mga tao doon. Yun nga po, hindi ho ba tayo lumalabag sa Well, lumalabag in that sense. Does the Philippine government tolerate that? We don't tolerate it because our main function or obligation is to protect these Filipinos. So medyo tinutulungan namin to some extent. Maybe in that sense, nakakalabag na rin kami ng batas doon. But to us, our primordial duty, we believe, is to protect our Filipinos abroad. Sa pinaiiral ng DFA ng mga polisiya, dismayado ang maraming grupo na tumutulong sa mga OFW. Nakikita namin nag-take ng primacy, yung i-protekta yung staff nila. Nagko-complain tayo na tayo... Grupo ni Eileen, ang Center for Migrant Advocacy o CMA, ang nag-follow up ng kaso ni Dinya dito sa Pilipinas. Iyon ang nakakalungkot, hindi kami sinasagot hanggang ngayon. Eh, anong klase na gobyerno na nag-servisyo at nagpo-commit na siya ay magpo-protection sa kanyang mga mamamayan na sasabihin, wala mang complaint eh. Parang walang complaint, may legal case na nga dun sa Geneva. Kung tutuusin, mas dapat daw tutukan ng DFA ang kaso laban sa mga sarili nitong tauhan dahil ito ang ahensyang inaasahang mangangalaga sa kapakanan ng mga OFW. The message that we want to say to government na if we will continue itong trend na more than 1 million people are being deployed overseas every year, then you expect that problems will come up every now and then. And can we cope with that?